Oh, praise the Lord. God bless you po, ating beloved preacher, Brother Richard. Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa oras na ito at pagpalain ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri ng aming pagsamba. Walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoong Jesus, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Kailanman hindi ka nagkulang, kailanman hindi mo kami pinabayaan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa oras na ito, mahal na Panginoong Jesus, sa aming pag-aaral ng mga banal mong salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa, buksan mo ang aming puso, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming pangunawa, maging bang lingkod, tunay na saganang akin. Wala po kong magagawa, mahal na Panginoon. Anoint the words that is Jesus. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang, gawa tanang ng kaaway. Cast out right now and bind the work of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At natin ang dakilang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ, our dearest Savior. We give them all honor and respect, our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Willie Estrada Almeida, the intended prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant morning po, mga minamahal, afternoon na po sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito. At sa ating mga beloved visitors, mga minamahal, good afternoon po. At ganoon din naman sa lahat ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon buong Luzon, Visayas at buong Mindanao. Mga minamahal ay magandang hapon po sa ating lahat. At luwalhatiin ang ating dakilang Diyos, ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili, minamahal, sa pagkinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siyang pagkain ng ating kaluluwa. At idalangin po natin sa ating mahal na Panginoon ang buksan ng Diyos, ang ating puso, ang ating isip, mga minamahal, na maramdaman po natin ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, tayo po ay lumalago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi po sa dami ng ating naririnig. Amen? Kundi sa dami ng salita ng Diyos na pumapasok sa puso at sa isip natin. Doon po tayo lumalago, mga minamahal. Sa dami ng salita ng Diyos na nag-absorb sa puso natin, doon tayo tumatatag, doon tayo tumitibay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-aralan po natin ang Biblia, mga minamahal. Let's talk about the topic, why did Jesus offer His life to the cross? Bakit po ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo? Why did Jesus offer His life to the cross? Ito po'y dapat nating maunawaan, lalong-lalo na po mga minamahal, ating pong banal na hapunan sa araw na ito. Tayo po ay kakain ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon at tayo po'y iinom ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, this do for the remembrance of me. Gawin natin ito sa pag-alaala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito'y ating ginagawa, mga minamahal, para ma-remind tayo kung paanong mabuti ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ang sabi dito, mga minamahal, why did Jesus offer His life to the cross? His purpose was to reconcile the human race to God. Because all of us are all separated from God. It is because of our sin. Sabi ng ating pinag-aaralan, ang reasons, ang purpose, why Jesus Christ offered His life to the cross, mga minamahal, upang i-reconcile
yung relationship in between human, mga minamahal, His creation to the Creator. Ang ating mahal na Panginoon, He is our Creator. Because all of us are separated, mga minamahal. Yung relationship natin sa Panginoon, ito po ay broken relationship. Ito po ay separated sa ating mahal na Panginoon. The reason is because all of us are sinners. Lahat po tayo, mga minamahal ko, ay makasalanan. So, mga minamahal, markahan po natin ang salitang ito na tayo po ay nahiwalay sa mahal na Panginoon. That is because of our sin. Because sin has power and capacity to separate us from our loving God. Meron pong kapangyarihan. Amen? Meron pong kapasidad. Ang kasalanan na tayo po ay ilayo sa Panginoon. May kapasidad ang kasalanan para sirain yung ating relasyon sa Diyos. Say amen? Say amen. May kapasidad ang kasalanan para sirain yung ating commitment sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay isa sa kanyang mga agenda. Itulak tayo na gumawa ng kasalanan, itulak tayo para lumabag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because once we are fall into sin, kapag mahulog tayo sa pagkakasala, mga minamahal, tayo po ay magiging separated sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ito po ang mga minamahal ayaw natin, ang malayo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa mga oras na ito, ipataas ko ang inyong mga kamay kung sino sa inyo ang gustong malayo sa mahal na Panginoon. Hindi ninyo itataas ang inyong mga kamay. Say amen. Amen. Dahil ayaw nating mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At all cost, gagawin natin para hindi lang tayo malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat wala na pong mas importante pa para sa iyo at para sa akin, kundi yung ating commitment sa Panginoon. Wala na pong higit pa na mas importante para sa iyo, kundi yung ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi tayo papayag na kahit ano ang mangyari, na tayo po'y malayo sa Diyos. Say amen. Say amen. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw nating mawalay sa Diyos. Kaya tayo po'y dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagsusumikap tayong maka-attend sa gawain ng ating mahal na Panginoon para mga minamahal ma-assured yung ating salvation. Nagtatapat tayo sa pagbibigay. Nagpupuri tayo sa Diyos. Nananalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Lumalakad tayo ng may kabanalan. Ginagawa nating lahat. Amen. Dahil ayaw nating malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil napakahirap, mga minamahal. Our life will be miserable once we are separated from God. Say amen. Say amen. Magiging miserable ang takbo ng buhay ng isang tao kapag ang tao hiwalay sa Diyos. Amen. Magiging miserable, magulo, masalimuot ang buhay ng tao kapag siya hiwalay sa Diyos. Kahit lahat ng bagay ay nasa kanya na, pera, salapi, kayamanan, katanyagan, lahat ng bagay ay nasa kanya na. Once, mga minamahal, he is separated from God, his life will be miserable. Napakahirap ng buhay na wala ang Diyos. Say amen. Say amen. Kapag ang Diyos walang tao, mananatili siyang Diyos. Walang mababawas, walang mawawala sa Kanya. Kahit ikaw at ako tayo, hindi tayo sumamba, hindi tayo magpuri sa Panginoon. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Ang Kanyang kapangyarihan ay hindi mababawasan. Ang Kanyang kaluwalhatian will be remain. Mananatili ang Kanyang kaluwalhatian, ang Kanyang kapangyarihan. Walang mababawas sa Kanya. Pero kapag ang tao ay walang Diyos, everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang buhay natin ay magiging magulo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, because all of us are separated from God, it is because of our sin. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, masyado tayong nag-iingat na hindi magkasala. Nag-iingat tayo na hindi makalabag sa kalooban ng mahal na Panginoon because we know, amen, kapag tayo po ay makalabag sa kalooban ng mahal na Panginoon,
unti-unti na tayong lumalayo sa presensya ng Diyos. Unti-unti tayong mawawalay sa kamay ng ating mahal na Panginoon. All of a sudden, magugulat ka. Hindi mo na nararamdaman yung matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon na kahit ano ang gawin mong pagsusumikap, hirap na hirap kang maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, isa po yan sa dahilan, mga minamahal, na tayo po yung nagsusumikap na maging mainit, maging maningas, maging tapat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat uhaw tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Ang gusto natin na sa tuwing tayo'y dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y mapuspos ng presensya ng Diyos sapagkat para sa ating mga anak ng Panginoon, isang napakalaking kalugian ang hindi natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Jesus offered His life to the cross. His purpose was to reconcile the human race to God. Sapagkat hiwalay tayo sa Panginoon, ang gusto ng Diyos ay maipanumbalik ang relasyon ng taong sa Diyos. Ang sabi rito, God could not simply accept us. Hindi tayo ganoon kadali na tinanggap ng ating mahal na Panginoon sapagkat mga minamahal from our ancestors, sa ating pong mga magulang, ating pong mga ninuno, sila po'y nagkasala na ng mabibigat na mga kasalanan. Kaya hindi ganoon kadali yung pagtanggap sa atin ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, He wanted a sacrifice to be made for atonement of our sin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, magkaroon ng mga minamahal, mahalagang sakripisyo. The purpose is to atone our sin, tubusin ang ating kasalanan. That's why sabi ng Biblia, mga minamahal, John chapter 3 verse 16, kindly pakibasa ng Biblia ang sabi ng salita ng Panginoon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Basahin natin ang Biblia. Amen. Dito po sa aklat ng 1 Kabanatay 3, talata po ay 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. From the book of John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, He gave His only begotten Son to be the ransom. Amen. Akala natin yung word na ransom para lang sa mga kinidnap. Amen. Tayo po'y tinubos ng mahal na Panginoon because we are totally condemned. If Jesus Christ died not in the cross of Calvary, salvation is nothing. Amen? Yung kaligtasan ay wala, mga minamahal, walang langit na naghihintay, walang buhay na walang hanggang para sa iyo, para sa akin, kung ang ating mahal na Panginoon ay hindi po mga minamahal na matay sa krus ng Kalbaryo. We are totally condemned just because of our sin. At ang sabi ng Biblia, para tayo po ay maransom, matubos, ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Amen? Because our loving God, mga minamahal, He wanted a sacrifice to be made for the atonement of our sin. Ang gusto niya ay gumawa ng isang sakripisyo, a perfect sacrifice. Everybody shout, praise the Lord. Gusto niya isakripisyo yung perfect person, a sinless blood. Amen? Without a sinful people, wala pong kasalanan. At ang sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon ay nasumpungan na isang taong walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kasinungalingan. Kaya ang ating mahal na Panginoong Hesus, siya po ang naging perpektong handog para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang sabi nito, Jesus gave His life for the propitiation. At the same time ng word, mga minamahal na atonement, mga minamahal katubusan. Tayo po ay tinubos ng ating mahal na Panginoon. At ang tanging pagbigay ng buhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang natatanging paraan upang tayo po ay matubos mula sa pagkagapos ng batas ng kasalanan at ng kamatayan. Kaya ang sabi ng Biblia, tanging solusyon, may natatanging remedy, ang ating mahal na Panginoon, solusyon para tayo po
ay makasumpong ng kaligtasan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Following verse, 1 Peter chapter 1 verse 18 and verse 19. Amen. From the book of 1 Peter chapter 1, verse 18 to verse 19. For as much as he know that he were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, for your vain conversation received tradition from your fathers. But with the precious blood of Christ, as of the Lamb, without blemish and without spot. Amen. Amen. Aklat ng unang Pedro, kabanata po ay 1, talata 18 hanggang 19. Na inyong nalalaman, kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nasisira ng pilak o ginto. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kundi na mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, for as much as ye know that ye were redeemed not with corruptible things. Tayo po ay naligtas, tayo po ay tinubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasumpungan po natin ang kaligtasan, not incorruptible things. Inoffer ng mahal na Panginoon, tayo po ay tinubos, hindi po sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, hindi po sa pamamagitan ng pilak. Amen. We are redeemed. Everybody shout, praise the Lord. We are saved, mga minamahal, not because of corruptible things, hindi sa pilak, hindi sa magitan ng ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Yung ating sinful life dati-rati. Ito po ay ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang daming ipamamana. Everybody shout, praise the Lord. Ang ipinamana sa atin ay kasalanan. Amen? Pwede namang magpamana ng lupa, ng bahay, pero sa dami ng ipamamana sa atin ng ating pong mga magulang noon, ang daming iiwan sa atin ay ang ating pang kasalanan. Amen? Ang sabi ng ating pinag-aaralan, namumuhay tayo sa isang buhay na walang kabuluhan, buhay na walang katiyakan. Kaya't salamat sa ating mahal na Panginoon ng ating buhay ngayon na linikha at ibinigay ng mahal na Panginoon ay isang buhay na makabuluhan, buhay na mayroong katiyakan. So sabi ng Biblia, tinubos tayo ng mahal na Panginoon hindi sa magitan ng ginto, hindi sa magitan ng pilak, hindi sa magitan ng mga bagay na nabubulok, hindi sa magitan ng mga bagay na nasisira, kundi sabi ng Biblia, ng mahalagang dugo ng ating mahal na Panginoon. Gaya ng kordero, dugo na walang kapintasan, isang dugo na walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang pagpadanak ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Amen? We are saved through His blood. We are redeemed through His blood. Tayo po ay mga minamahal na hugasan. Tayo po ay nalinis. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po ay natubos. Sapagkat sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ang iyong kasalanan. Ang aking kasalanan ay walang kapatawaran kung si Kristo ay hindi nagpadanak ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya't kung iisipin mong mabuti, mga minamahal, lahat ng sakripisyong ito na ginawa ng mahal na Panginoon ay walang sapat na halaga. Hindi po natin kayang bayaran ng pera. Hindi po natin kayang bayaran ng ginto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, through Jesus' crucifixion in the cross and His blood that shed, God provides a path for forgiveness. Gumawang mahal na Panginoon ng daan upang tayo po ay mapatawad. Kagaya ng sinabi ko kanina, without shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran sana ang ating mga kasalanan. At dahil walang kapatawaran ang ating kasalanan, all of us are totally condemned kung si Kristo ay hindi po namatay sa krus ng Kalbaryo. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. He made a path for forgiveness. Gumawa po siya ng daan para tayo po'y
magkaroon ng pagkakataon na mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Biblia, kahit gaano kapula, kahit gaano kaitim ang ating kasalanan, once we confess our sin, sabi ng Biblia, He is faithful, He is just to forgive us and cleanse us from all our filthiness, mga minamahal. Siya'y tapat na Diyos once we confess our sin. Amen? Tayo po'y lumapit sa pagsisisi at sabihin natin, mahal na Panginoon, ako'y nagkamali. Sabihin natin, Panginoon, ako'y nagkasala. Ako'y nakagawa ng isang mabigat na kasalanan. Once you are sincere, mga minamahal, sincere kang lalapit sa paghingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi ng Biblia, God is faithful to forgive us and cleanse us from all our filthiness. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay magpapatawad. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Hanggat hindi pa dumarating ang araw ng paghatol at tayo po'y magbalik loob sa paghingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit man tayong magkasalang, Panginoon ay paulit-ulit mga minamahal na magpapatawad. Everybody shout, praise the Lord. Just like King David, napakabigat at immoral ang kasalanang ginawa ni Haring David, ngunit siya'y pinatawad ng ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Ngunit sa kabila ng pagpapatawad ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi ng Bible, God tolerate not sin. Hindi po tinotolerate ng Panginoon ang kasalanan. Oo, magpapatawad ang Diyos ng iyong kasalanan, ngunit may parusa palaging nakalaan ang Panginoon sa bawat kasalanan na ating ginagawa. Gumawa ka ng kasalanan ngayon at ikaw ay magsisi, patatawarin ka, tiyak na bagay ng mahal na Panginoon, pero may parusa na inihanda ang Diyos sa bawat kasalanan na iyong gagawin, ngunit may kapatarang igagawad ang ating mahal na Panginoon. Si Haring David nagkasala, pinatawad siya ng Diyos, ngunit sa kabila ng pagpapatawad ng Panginoon, hindi po siya exempted sa parusa, mga minamahal, katumbas ng kanyang kasalanan na ginawa. Everybody shout, praise the Lord. Hindi porket pinatawad na tayo ng Diyos, ay wala ng kaparusahan. Hindi porket lininis na tayo ng Panginoon, kinalimutan niya ng ating pagkakasala, ay wala ng parusa. Hindi po, mga minamahal, magpapatawad, tiyak na bagay ang Diyos, ngunit may inihanda palaging parusa ang mahal na Panginoon sa bawat gaan at bigat ng kasalanan na iyong ginawa. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Pero at least, pinatawad tayo ng mahal na Panginoon. Di po ba? Amen? Kaysa naman hindi tayo makasumpong ng kapatawaran galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong parusa ang iniwan ng mahal na Panginoon kang King David? Yung kanyang anak sa pagkakasala, ang una nilang anak ni Bathsheba, ito po ay namatay. Ang kanyang mga anak ay kumalaban sa kanya. Iba't ibang paalala, iba't ibang pagtuturo at pagsaway at pagdisiplina ang ginawa ng mahal na Panginoon sa kanya. Yes, pinatawad siya ng mahal na Panginoon, pero may kaparusahan ang kanyang kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng banal na Biblia, kapag ang Diyos ay magpatawad, amen, amen, kaya may parusa. Ngunit ang sabi ng Biblia, kakaiba ang Diyos kapag magpatawad. Ang tao, paulit-ulit na inaalala ang ating mga kasalanan. Ngunit kapag ang Diyos ay magpatawad, lilimutin niya, mga minamahal, ang lahat ng ating mga pagkakasala. So maraming salamat. Ang sabi ng Biblia, God provides a path for forgiveness. Ang mahal na Panginoon ay gumawa ng daan para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya start na tinanggap mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, start for your conversion. Tumanggap ka ng baptism sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ng buong puso ang iyong pagkakasala mula sa iyong pagkabata hanggang dumating ang time na ikaw ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Lahat ng iyong kasalanan ay buburahin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And redeem us from all enslavement of sin. Mga minamahal, tayo po'y binigyan ng kalayaan. Lahat ng tanikala, tali na nakakadena sa ating kamay, sa ating mga paa, because we are slave by sin. Yung ating slavery, mga minamahal, sa kasalanan, everybody shout, praise the Lord. Tayo po ay bibigyan ng kalayaan ng ating mahal na Panginoon. The question is, how can we repay Jesus for this remarkable sacrifice that He made? Paano tayo makakabayad sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat
mga minamalang kabutihan, although ng ating mahal na Panginoon ay hindi po naghihintay ng kabayaran. Sa lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon, hindi siya naghihintay ng kabayaran. Amen? Sa lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon, hindi siya naghihintay ng bayad mo. Ang nais lang ng mahal na Panginoon ay ang pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na kanyang ginawa sa buhay mo at sa buhay ng bawat isa sa atin. The least that we can repay, the least that we can offer in the Lord, mga minamahal, walang iba kundi yung ating buhay. Ito lamang po yung mga minamahal, sabi pa nga ng ating binabasa, ng ating pinag-aaralan, yung pinaka maliit lang na bagay na ating maibibigay sa ating mahal na Panginoon. Walang iba kundi ang ating buhay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pero para sa atin ang buhay na ito ay wala nang higit pa na mahalaga. Say amen. Meron pa bang higit na mas mahalaga sa buhay natin? Wala. Para sa akin, wala na pong higit na mas mahalaga. Mga minamahal na bigay ng Panginoon sa atin. Because life, that is a special gift from our loving God. Yung buhay natin ay special na regalo galing sa ating mahal na Panginoon. Say amen. Everybody shout, praise the Lord. Itong damit, sasakyan, mga material na mga bagay, hindi yan mga minamahal ang espesyal na regalo ng Panginoon sa iyo. Ang espesyal na regalo ng Panginoon sa iyo, mga minamahal ay ang buhay na binigay niya sa atin. Ang nais ng Panginoon, ang buhay na yan na ibinigay sa iyo, ang buhay na yan na ibinigay sa akin, ay gamitin natin sa pagluluwalhati, gamitin natin sa pagpupuri, gamitin natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Para sa atin, mga minamahal, ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, walang iba kundi itong ating buhay. Amen? At ang sabi ng ating pinag-aaralan, the least that we can offer and repay, mga minamahal, from the goodness of God, walang iba kundi ang pagbibigay natin ng ating buhay sa mahal na Panginoon. Bakit po? That is life exchange, mga minamahal. Binigay ng mahal na Panginoon sa iyo ang kanyang buhay at wala kang ibang maibibigay kundi ang buhay mo rin para sa Kanya. Dahil ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. Ikaw ay matubos, ikaw ay makasumpong, minamahal ko ng kalayaan galing sa ating mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal. Galatians chapter 2 verse 20. Amen. From the book of Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified, with Christ. Nevertheless I live. Yet not but I. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Aklat ng mga taga-Galasya, Kabanata 2, talata po ay 20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya at ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Ako ay pinako kasama ni Kristo. Say amen. Lahat tayo na isinuko ang ating buhay, lahat tayo na ibinigay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. We are crucified with Christ. Amen? Sabi ng Biblia, huwag kang malungkot kung ikaw ay nagbabata ng pagsubok dahil kay Kristo. Huwag kang malungkot, magdalamhati kung ikaw ay kinukutya dahil kay Kristo. Huwag kang mapanghinaan ng loob kung ikaw ay pinagtatawanan, inaalimura. Everybody shout, praise the Lord. Ikaw ay tinatakwil dahil kay Kristo. Ikaw ay pinagtatawanan dahil kay Kristo. Ikaw ay mga minamahal pinipersecute dahil kay Kristo. Sapagkat sabi ng Biblia, once you are persecuted, you are crucified with Christ. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Nagiging kabahagi tayo ng hirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, we are crucified with Christ. Sabi ng Biblia, I am crucified with Christ. Sabi ni mga minamahal ni prophet, ni Apostle Paul, ganun din po tayo na naglilingkod. We are all crucified with Christ. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nevertheless I live. Ang sabi ng Biblia, ako'y napako sa krus,
na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi na ako, sabi ni Apostol Pablo, ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Mga minamahal, tayo po'y nabubuhay. Mga minamahal, not for our own. Sapagkat sabi ng Biblia, we are bought with a price. That's why we need to glorify God, mga minamahal, through our body, ating pong paglingkuran, luwalhatiin ang mahal na Panginoon sa magitan ng ating mga katawan. Sapagkat ang ating buhay, ang ating kalakasan, ang lahat ng nasa atin ay hindi na sa atin. Ito'y kay Kristo na. Kaya tayo po'y nabubuhay, hindi po para sa ating mga sarili. Tayo po'y nabubuhay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. He's the reason of our living. Everybody shout, praise the Lord. Si Kristo ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Hindi tayo nabubuhay para sa asawa natin. Hindi tayo nabubuhay para sa mga anak natin. Hindi tayo nabubuhay para sa pamilya natin. Amen? Tayo po'y nabubuhay para kay Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, mga minamahal, for to me to live is Christ and to die is gain. Sapagkat siya'y nabubuhay hindi na para sa kanyang sarili. Siya'y nabubuhay para sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, ang mabuhay kay Kristo ay tagumpay at ang mamatay kay Kristo ay dakilang tagumpay din. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Jesus Christ is the reason of our living. Siya po ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Siya po ang dahilan bakit tayo nagtitiis. Siya po ang dahilan bakit tayo dumadalo. Siya ang dahilan bakit tayo naglilingkod. Lahat ng pinakamalalim na dahilan sa ating paglilingkod, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras dito, iawitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ibigay natin ang pinakamataas na kapurihan sa ating mahal na Panginoon. He is the reason of our living. He is the reason of our living. Kaming mga manggagawa ng Diyos, ang inyong abang lingkod, ang buhay ko ay para sa mahal na Panginoon na hindi na ito para sa aking sarili, mga minamahal. I live for Jesus. I live for Jesus. Ito'y araw-araw naming inaawit tuwing kami nagpupuri sa purihan. I live for Jesus. Nabubuhay kami para sa mahal ng Panginoon. Kaya araw-araw punong-puno ang aming puso ng kagalakan. Ang aming puso'y punong-puno ng kapayapaan. Because we live for Jesus. Nabubuhay kami para sa ating mahal ng Panginoon. Yun ang buhay na may katiyakan. Ang mabuhay ka para kay Kristo. Ang buhay na punong-puno ng kapayapaan. Ang mabuhay ka para kay Kristo. Ang mabuhay, mga minamahal na may katiyakan ay ang mabuhay para kay Kristo. Amen. If Jesus is the reason of your living, ibibigay mo ang buhay mo para sa gawain ng Diyos. If Jesus is the reason of your living, gagawin mo ang kalooban ng mahal ng Panginoon dahil nabubuhay ka hindi para sa iyong sarili, kundi para kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n naglalamang? Pagsisisi ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa nais kong kalugin mo. Ang ginagawa. Di mabilang ang mga lakad at bubog na ginagawa mo. Sa bawat sugat mo, tumaliwang ang mundo. Hindi pa inalimutan ka, inunahan iyong mukha. Yes, Lord. Unawain natin ang abitin ito. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Hindi biro ang hirap na pinagdaanan ng mahal ng Panginoon para lamang tayo po'y matubos.
hindi masukat. Mga minamahal na hirap, ang pasakit na dinanas ng mahal na Panginoon para sa atin. Hallelujah. Ikaw ay Diyos, Pinili mo maging tao. wala kang tulad na pagdusa ang naranasan mo. Nandahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang malalagayan, bubog ng dinarama mo. Sa bawat sugat mo, lumalaw ang pagko. Naliba, inalimunan ka, limulan ang iyong buhay. Inabot mong lahat ng dusa, Salamat pag-ibig mo. Salamat pag-ibig mo, mahal ng Panginoon. dapat lang ikaw, Jesus, ay ating paglingkuran. Kahit kailan ko ng buong sanlibutan, magdanas man ko ng pag-uusig at kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalimutan. Mabilang ang mga latayan, bubog ng ginagawa mo. Sa bawat sugat mo'y tumalay ang panahon ko. Di ba hinalimunan ka, limunan ang iyong mukha. Yes, Lord. Lahat ba tayo umawin sa Inabot mo lahat ng dusa na dapat Thank you, Jesus. para sa Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Hindi mabilang ang mga latayan at bubog na dinagdag mo. Sa bawat sugat mo'y tumalay ang panahong duga. Hindi ba inalimunan ka, tinuraan ang iyong mukha. Salamat sa pag-aaral mo na ang buhay para sa amin. Thank you, Lord. Para sa akin, hindi mabilang ang pagmamalakan, bubog na tinatapos mo. Sa bawat sugat mo'y tumalay ang panahong dugo. Para tinuraan ang iyong mukha. Tinago mo ang dusa na dapat para sa akin. Lord, Mabilang mga lagay, magbubog na pinagagawa mo. Sa bawat sugat mo'y tumalay ang panahon ko. Inalimunan ka, tinuraan ang iyong mukha. Inago mo lahat ng dusa na dapat para sa akin. Mabilang ang mga latayan, bubog na dinagdag mo. Sa bawat sugat salamat po ng bayani. Wala kaming kaligtasan. Kung hindi mo binigay ang buhay mo sa
Patuloy natin ang ito ng mahal ng Panginoon. Inako mo lahat ng Pasalamat hindi mabilang ang mga lahat bubong at pinagdag mo sa bawat sugat mo. Itong pamalayang parang mundo ko. Hindi ko inalimutan ang tumaran iyong buhay. Inako napakabuti mo, mahal ng Panginoon. Hallelujah. Inako mo lahat ng dusa. Wala kaming may babae, mahal ng Panginoon. Wala kaming may gaganti. Wala kaming may susukli. Mahal ng Panginoon, wala kaming ibang may bibigay para sa iyo. Buhay ang iyong ibinigay para sa amin. Buhay ang iyong ibinigay para kami matubos. Buhay ang iyong ibinigay para kaligtasan ng aming bangkit. Wala din kaming ibang maibibigay sa iyo, kundi ang buhay na ito na galing sa iyo. Ang lakas na ito na galing sa iyo, mahal ng Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig at katapatan. Salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y dadako sa ating banal na hapunan. Ihanda natin ang ating sarili sa ating pagkain ng tinapay, simbolo ng katawan ng Diyos. Upas, simbolo ng dugo ng mahal na Panginoon. Na tayo'y kakain at iinom ng kopa ng Diyos bilang pag-alaala sa lahat ng kabutihan na ginawa ng mahal ng Panginoon. Wala tayong may babayad sa Diyos, minamahal. At yung paglingkuran at may katapatan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong ito ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon ay hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapot siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain at tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya sinusuri ang katawan ng Panginoon. Tayo pa'y magsisi, minamahal. Humingi tayo ng kapatawaran sa mahal ng Panginoon upang tayo po'y maging kaaya-aya sa Diyos. Maging karapat-dapat tayo sa mahal ng Panginoon upang ating pagkain at pag-inom ng saro ng Panginoon. Hallelujah! Hindi po maging hatol sa ating sarili. Bagkus ito'y maging biyaya, maging pagpapala po ito para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Mapagpalang Ama sa langit. Amang makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, sa mga oras nito. Kami po'y nagsisisi sa aming mga pagkukulang. Kami po'y nagsisisi sa aming mga kasalanan. Hallelujah! Wala kaming may tatago. Wala
kaming may kukubli. Mahal na Panginoon. Hallelujah! Hayag sa'yo lahat ng bagay. Patawad. Patawad, mahal na Panginoon. Ano ba aming pagkakasala? Ikaw mali. Nakalinisin mo aming puso. Hugasan mo ito. Sa pagitan na yung banal na dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Mapagka, mahal na Panginoon. Because worthy there is Jesus. Gawin mong karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Upang ang aming pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng saraw ito ay maging biyaya at pagpapala para sa amin lahat. Sa pangalan ni Jesus. Minamahal, hawakan po natin ang tinapay na ito. Aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 11, ang talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Ng Panginoong Jesus, ng gabing siya ay pinagkanulo. Tumampot siya ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay. At ito ang kanyang sinabi. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang sarong ito. Ang sarong ito ay simbolo ng dugo ng Panginoon. Dugo na naglinis sa atin. Dugo na nagpatawad sa ating kasalanan. Kung ang Panginoon ay hindi nagpadanak ng dugo, walang kapatawaran ang ating kasalanan. Walang langit. Walang buhay na walang hanggang, minamahal. Sa versikulo 25, at gayon din naman, hinawakan ng Panginoon ang saraw pagkatapos ng makahapon. At ito ang kanyang sinabi. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisiinom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang saraw ito. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Malakas na palakpak. Purihin natin ang pasalamatan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat. 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 Patuloy natin lawitan ang mahalaga. Pagdurusa ng tunay ni Jesus, kamatay siya. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Panginoon. Minamahal, tayo po'y manalangin sa oras nito para sa ating mga pangangailangan, spiritual, pangangailangan material, ano man ang ating mga pangangailangan, desire ng ating mga puso ay ating ilapit sa Panginoon. Let us pray. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, Ikaw higit na nakakabatid ng asam ng aming mga puso, mahal na Panginoon. Aming dalangin sa paunang panalangin ng Mahal na Pastor, ipagkaloob mo isa-isa ang aming mga kahilingan, anumang aming mga panalangin, Mahal na Panginoon, ayon sa iyong banal at dakilang kalooban. O natigit sa lahat, ang kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo, Mahal na Panginoon, turuan mo kaming pahalagahan namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggang higit sa anumang mga bagay dito sa lupa. Pagkat ang mga bagay dito sa lupa ay pansamantala lamang, ngunit ang kaligtasan ay pangwalang hanggang, Mahal na Panginoon. Ingatan mo kami at pagpalain sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa point of contact, ipatong natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. So nating sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Sa ating pong mga minamahal viewers, hindi pong ilagay ang inyong mga kamay sa mga screen, ang inyong mga gadget, at sumabay po kayo sa aming mga panalangin, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, hallelujah, iunat mong iyong mapagpalang kamay patong sa aming mga ulo, leading prayer for beloved Honorable Pastor, and against of sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, in the mighty name of Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes cast out, be healed, sickness be healed, infirmities cast out, karamdaman ng hinat palupaypay, ang pananamig at pag-alinlangan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, minamahal sa oras nito, ay paglati tumayo, praise the Lord. Itas natin ating dalawang kamay, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and then jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsambay tangi sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo po lamang. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah.